konting kapayapaan po at mag-umpisa na tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kapayapaan po sa buong mundo. Kapayapaan sa lahat at bawat isa. At sumayin niyong banal na liwanag, banal na pag-ibig ng dakilang lumikha. Kapayapaan sa lahat. Mga kapatid na nag-aaral, muli ang aralin sa bawat isang kabuuan na ipinagkakaloob ng dakilang lumikha, upang bawat isa ay magkaroon ng kaalaman at karunungan sa pamamagitan ng pagpapahayag sa inyo ng mabuting balita at nagpapalawak sa inyong kaalaman at karunungan nang sa gayon ay maipamuhay nyo ito ng mayroong kaalaman, ng mayroong pag-ibig na wagas. At ang kapayapaan ay sa inyo magpasawalang hanggan. Sa lahat ng gumaganap, sa lahat nagsasaganap at nagsasabuhay ng mabuting balita ng kaligtasan, ay sumainyo ang kapayapaan at kapanatagan. Tulad ng winika sa inyo, aking mga kapatid na mag-aaral, na ang lahat at bawat isang nakikinig na nilalakipan ng buhay at pagsasaganap sa lahat ng sandali ng inyong pamumuhay sa kapatagan ng lupa. Mga pangaral na muhubog sa isang katauhan, naging mabuting anak at kawal ng poong may kapal. Sa gayon ay may hatid ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat at bawat isa, upang makamit ang kapanatagan ng bawat isang kabuuan sa kanyang paglalakbay tungo sa dakilang lumikha. Aking mga kapatid na nag-aaral sa paaralan, ibinigay sa inyo ang mga salitang ito upang ang inyong sambahayan ay magkaroon ng katatagan, magkaroon ng kaalaman, at sa inyong pagpapahayag ay makita lagi at tuwi na ang larawan ng Ama, ang kanyang pag-ibig sa lahat ng kanyang nilalang. Kayong mga nag-aaral sa paaralan ng buhay, ay meron kayong tungkulin na dapat maisaganap, na dapat maisabuhay, at dapat maipagkaloob ito ng mayroong matapat na paglilingkuran. Sa ganoon, ang biyaya ng dakilang lumikha ay laging nagniningning sa lahat ng sandali, sa lahat ng araw, upang ang nagkakaroon ng kapighatian, nagkakaroon ng pangamba, nagkakaroon ng pagkatakot sa kanilang pamumuhay o sa kanilang gampanin at tungkulin. Alalahanin niyo, aking mga kapatid na nag-aaral na sa paaralan, bukas na sa inyo ang mga kaalaman at karunungan na dating panahon ay nilingit, ngunit sa inyo ibinuksan ang kaunawang ito upang maisabuhay niyo ito ng merong kaalaman at karunungan, upang sa pagsasaganap ng inyong kalagayan ay natitiyak ninyo ang inyong pinagsisilbihan at ang inyong pagpapahayag ay magniningning ang larawan ng dakilang lumikha. Lagi at tuwi na niyang winiwika sa lahat at bawat isang nilalang. Maging kalarawan at kawangis ko ang bawat isang aking anak, upang ang aking salita ay magbigay buhay sa lahat at bawat isang naghahanap ng katugunan sa kanilang mga hinaing
sa kanilang kinaharap na mga pag-aaral. Alalumbaga, mga pagsasanay o pagsubok na kanilang hinaharap. Ang kaalaman at karunungan na ibinigay sa inyo ay nagbubukas ng karunungan sa salita ng Ama. Kung papaano niya itong maisasaganap, kung papaano niya itong maisasabuhay, at kung papaano niya itong ibabahagi ng mayroong katapatan sa kanyang paglilingkod. Tulad ng winika ng manakarang panahon, na ang aking salita ay dapat pakinggan, ang aking salita ay dapat isabuhay, na ang aking salita ay buhay na nagbibigay kalakasan, kagalingan, at kapayapaan sa inyong pamumuhay sa kapatagan ng lupa. Ngunit ang dito matalima o bagay hindi sumusunod sa aking mga tagubilin ay kapahamakan ang kanyang kaharapan. Alalahanin ninyo aking mga kapatid na nag-aaral. Winika ng dakilang lumikha, kayo'y aking iniibig at iniiro. Kayo'y aking iingatan sa inyong paglakbay. Kung ang aking salita ay inyong isasabuhay at isasaganap, upang ang kapanatagan at kapayapaan ay sumainyo. At tuwirang winika ko sa inyo ang wika ng Ama. Maging kalarawan at kawangis ko kayo sa pamagitan ng banal na pag-ibig na inyong hihayag at inyong isasabuhay habang ang inyong mga pangyapak ay nakalapat sa lupang ito. Sa ganoon ay makikilala ng buong sandaigdigan ang aking ngalan na siyang isinasaganap at isinasabuhay. Di ang ngalan lamang na nagmumutawi sa kanilang mga labi at hibik sa aking harapan. Walang saysay ang mga bagay na ito kung hindi nila ito isasaganap at isasabuhay. Ang kaligtasan ng buong sangdaigdigan ay sa pamamagitan ng pagsasaganap ng banal na gawain na may matapat na paglilingkuran sa isa't isa, upang ang tawad ng inyong mga pagkukulang ay makamtan ninyo sa pamamagitan ng inyong pagsasaganap ng mayroong matapat na paglilingkuran. Sa ganoon, ang liwanag ng aking salita ay magdiningning sa buong sangdaigdigan. Winika rin sa inyo ng mga nakaraang panahon na ang pakakak ay siyang umihip na. Ang hindi makinig sa aking salita'y kahabag-habag ang kanyang kahihinatnan. Ngunit ang sinumang nakinig at tumupad ng tungkulin ito, ang kanyang kalagayan at kabuuan ay magniningning sa lahat ng panahon ng kanyang pamumuhay sa kapatagan ng lupang ito. Ang pangaral ng muhubog sa aking mga anak ay nagbibigay ng mabuting halimbawa sa lahat at bawat isang paglalakbay ng inyong kabuuan. Ang sinuman tumutupad ng tungkulin ito ay wika rin sa inyo na mga nakaraang panahon, ay ilalagay ko siya sa tuktok ng Sion, at doon sa bulubunduking iyon ay makikita nila ang aking ngalan na siyang naghubog ng mabuting halimbawa sa bawat isang kalagayan magpasawalang hanggan. Maging mabuti kayong halimbawa ng inyong kapwa-tao. Maging mabuting salita ang inyong gawain at gampanin, upang ang aking salita ay magniningning sa buong sangdaigdigan magpasawalang hanggan. Ngunit ang dito matalima, ang di sumusunod sa aking mga tagubilin, wika nga sa inyo, kahabag-habag
ang kanyang kalalagyan. Tandaan ninyo, aking mga kapatid na mag-aaral, kayo'y may tungkulin upang ihayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa inyong kapwa-tao, upang ang bawat isa'y makaparoon sa landas ng kabanalan tungo sa dakilang lumikha mula ngayon at magpasawalang hanggan. Ang tinapay ay aking ibabahagay sa lahat at bawat isa'y katatagpuan sa banal na kasulatan. Sa Ezekiel 33, versikulo 5 hanggang 9. Magandang umaga sa lahat. Ako'y bumabati ng kalakasan at kaginhawaan, ng kapayapaan at banal na pag-ibig at liwanag, banal na puso ni Jesus na mamaalam. Magandang umaga sa lahat. Lydia, anong verses? Ano po? Ezekiel 33, 5 to 9 po. Lydia, 5 to 9? Opo. Ezekiel 33, 5 to 9. Thank you, thank you. Ito na po. Sa Ezekiel 33, ang tungkulin ng bantay. Sa 5 po, kasalanan na niya kung mamamatay siya sapagkat hindi niya pinansin ang babala. Maliligtas sana siya kung siya ay nakinig. Sa 6 po, ngunit kung hindi hinipan ng bantay ang trompeta, pagkakita niya sa mga sasalakay at may napatay sa kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. Sa 7, ikaw tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Sa 8, kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito pinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Sa 9, ngunit kapag pinabalaan mo ang masama, gayon man hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Okay. Pag-aralan ng bawat isa at magsasabuhay ang bawat isang kalagayan. Maaari po bang magbahagi si kapatid na Lovely? Magandang umaga po. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga madakilang anak at sa madakilang inang Birheng Maria. Sa aking pong pagkakaunawa sa binaba pong tinapay na walang lebadura sa araw na ito, ito po ay isang palaala para sa atin bilang tinawagan sa mga tinawagan sa bunto ng karamihan na yung ating pong tungkulin na mamalakaya ng ating kapwa ay huwag po nating baliwalain o pasakop tayo sa masasama dahil yung unang-unang pinaratingan ng anumang pong nagaganap dito sa mundong ibabaw at para din po hindi po maligaw yung ating mga kapwa ng landas po. Bagkus po, alam ko po sa sarili ko na
hindi po ako perfectong tao, nagkakamali po ako. Um, sa sa pamagitan po ng unang binuksan na pintigin po ng dakilang lumikha na ang konsensya po, na yun po yung unang-unang po kailangan po natin gawin para po makaagapay po tayo ng ating pong mga kapwa po at hindi sila maligaw ng landas po. Ito po yung huwag po nating hayaan yung mga taong na masama na dapat tayo maka-impluwensya at hindi sila yung makaka-impluwensya sa atin. Yun lang po yung paalaala po ng dakilang lumikha. Maraming salamat po. Salamat po. Pwede siguro makabahagi si Sir Joe habang wala yung ano. Sige po, try ko na lang po. Kasama ko. Sa akin po pala yan, tayo daw po ginawang kasangkapan para po mamalakayan ng mga tao. Dapat daw po tumulong o magpakita tayo ng kabutihan, gumawa ng kabutihan para po makasave tayo ng tao at ganoon na rin po sa ating sarili. Gumawa po tayo ng kabutihan, pinagkaloob na po sa atin ng itaas yung kagalingan. Dapat daw po gawin na lang po natin yung dapat na gawin natin. Walang po. Salamat po. Maaari pong magbahagi si Sister Nimpa. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa dakila. Sa Manila at sa Banal na Espiritu. Sa akin nga pong pagkakano, tama po si Sister Lovely na ito ay muling paalala sa atin ng dakilang lumikha na tayo bilang binigyan niya ng pag-aaral, binigyan ng tungkulin is kailangan po nating magtrabaho, kumbaga. Huwag po nating hayaang yung aral na ipinagkaloob sa atin ng dakilang lumikha ay ma-stock lamang po sa atin. Kumbaga, itinago lamang po natin. Ang dapat po nga is, dapat ito po ay magkaroon ng saysay at magkaroon ng kabuluhan sa pamamagitan po ng pagbibigay natin ng pag-sharing natin po sa ating kapwa. Nang sa ganun po is, sabi nga po is, tayo po yung binigyan niya, pinagkatiwalaan niya po tayo, na sa pamamagitan po natin is maibabahagi, maipapakalat po natin yung mabuting balita na which is na kung saan is napakahalagang ating tungkulin na dapat nating gampanan. Sabi nga po, kung hindi nga po natin to ipagkakalob sa iba at itatago lamang po sa ating katauhan, sa ating sarili, ito po nga po ay magsisilbing parang patay na, kumbaga tayo nga po is parang patay na buhay, kumbaga, na which is na binigyan tayo ng buhay ng Panginoon, na yung buhay na kung saan po is yung banal na salita, sabi nga po is yun po ay buhay na dapat natin pong bigyan ng saysay, bigyan po ng katuturan, ang sa ganun po is dumami pa yung katulad natin na hindi man perfecto yung pagkakaalam doon sa mga salita ng Panginoon, pero nakakaunawa. Yun po ay malaking bahagi na po sa parte natin. Sabi nga po is, kung susundin natin po ang kanyang paalala, ang turot aral, is doon po tayo magkakaroon ng
kapayapaan. Sabi nga po is yung salita niya is kagalingan, kapayapaan, at buhay. Yun lamang po at maraming pong salamat. Muli ko pong ibinabalik ang pagpupurit pa sa salamat sa dakilang Ama, dakilang Anak, at sa mahal na Ina at sa banal na Espiritu. Marami pong salamat. Salamat po. Mukhang ready si Presidente, Sister Conching. Sister Conching, okay. Pass muna po. Oh, sige po, sige po. Salamat po. Sister, siguro maaari magbahagi si Sister Attorney Indira. Good morning. Nakaupo. Thank you. Magandang umaga po. Sa binigay po na aralin ngayon, ito po yung pagpapaalala po uli sa atin. Kanina nga lang po nag-uusap kaming apat kanina dito. Tapos yung parang pinapaalala sa atin na yung responsibilidad natin na tayo na nag-aaral na po sa aralan ng buhay, yung responsibilidad po natin na hindi lang para sa sarili natin, kundi yung para na din po sa iba. Yun nga po sabi dito sa binigay na pagkain na kung binigyan kay Ezekiel na binigyan siya ng responsibilidad na sabihin yung isang parang warning pero hindi niya sinabi, yung hindi niya pinahatid, magkakaroon siya ng kasalanan din kasi hindi niya sinunod yung tagubilin ng Panginoon. Parang sa atin din po binibigyan tayo ng kaalaman ngayon na kung ano man po yung natututunan natin sa aralan ng buhay, hindi lamang po for our own consumption. Hindi lamang po para sa ikaliligtas natin or ikakaalwa ng buhay natin, kundi para din po sa kapwa natin. Hindi lamang para sa pamilya, kundi para din po yung sa araw-araw na gawain natin sa mga taong nakikita natin tsaka nakakasalamuhan natin. Mga strangers na lamang po sila or kung ka-office mate natin, kaibigan. Yun po, hindi para sa atin lamang, hindi para tayo sarili natin or pamilya natin lamang po yung maliligtas, kundi yun nga po, para din po sa ibang tao. Yun po siguro yung pinaka one purpose kung bakit kahit maliit lang man po tayo is na in numbers, maliit lamang po tayo. Pero nagtatagal tayo kasi nga po, hindi na mamatay at hindi na puputol yung mga tagubilin at paalala ng Panginoon sa atin. Kasi po, na-i-share natin sa iba. Yun lamang po. Marami pong salamat. Salamat po. Maaari po bang magbahagi si Dr. Toby? Naka-off ka po, Doc. Ay, sorry po. Okay po. Magandang umaga po. Narinig niyo po ako? Okay po. Ako. Loud and clear. Sige po. Bali, ang sinasabi po dito sa aking pagkaunawa. Bali, ang nangyari, hinipan na ang trumpeta
Ibig sabihin may mga kailangan makinig na yung tao, kumbaga may hudyat na galing sa Diyos na umaksyon na tayo, hindi yung para pansarili lang natin. Kumbaga sa ibang tao naman tayo makikitungo, makikihalubilo. Ngayon, kung sinabing pag gumawa daw siya ng gumawa siya ng kasalanan at masama siyang tao, no? Hindi mo, kumbaga may babala na siya ay, kumbaga kukunin na siya, gano'n, o kaya may mangyayari, disaster or what, parang gano'n. Kasi di ba nga, parang may boses na walang tinig na tayo, yung mga ibang tao na talagang malakas na yung pandinig, malakas yung ulinigan nila. Pag hindi mo sinabi sa tao na yun, parang meron kang, kumbaga may kasalanan, may konti kang pananagutan dun sa tao na yun. Sa mga ngayon, kung sinabi mo naman, kunyari may mangyayari sa kanya ng masama at sinabi mo naman, kumbaga hindi mo na pananagutan yun, at least na nasabi mo na, bahala na yung, kumbaga, bahala na yung humusga yung Diyos doon sa tao na yun. Yun ang sinasabi. Tapos yung, ano ba ito? Meron pang iba dito. So yun po yung sinasabi nila, yung babala nga. So kailangan maging maging mapanuri tayo. Maging yung buksan natin ang ating ulinigan. O all ears tayo sa salita ng Diyos. Kung kailangan kausapin niya yung tao na yun o kasi kumbaga binigyan na tayo ng role ng Diyos na gumanap na Kumbaga hindi na para sa sarili na natin, kumbaga sa ibang tao na yung natin yung role natin yun sa ngayon. Kumbaga dati, 'di ba, yung role natin tayo lang muna ganun, yung bakuran mo linisin mo, pero hindi na, palawak na ng palawak, mundo na Kumbaga ibang tao na, siguro kahit mga ibang nasyon na, ganun. O kaya, kumbaga malawak na talaga. Una tayo muna, tapos kamag-anak natin, kaopisina natin. Ngayon, yung iba na, yung palawak na ng palawak, na kahit hindi natin kilala at nagkaroon tayo ng ulinigan o kailangan ipagdasal natin, ganyan. Ayun, yun po. Basta lagi pong all ears ho tayo sa salita po ng Diyos. Salamat po. Salamat po. Maaari po ba magbahagi si Attorney Nordello? Morning po. Good morning po. Opo, magandang umaga po muli sa bawat isa. Una tuloy po, papurit pasalamat ang aking pong binabalik sa ating pong mayakapal, sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, at sa banal na Espiritu Santo, ganoon din po sa mahal na Inang Maria. Sa ibinigay pong tinapay sa umaga pong ito, kinuha po sa Ezekiel 33 po, versikulo 5 hanggang 9. Sinabi po dito, kasalanan na nila kung mamamatay sila sapagkat hindi nila pinansin ang babala. Maliligtas sana sila kung sila'y nakinig. Sa 6, ngunit kung hindi hinipan ng bantay ang trompeta, pagkakita niya sa mga sasalakay may napatay na kanyang kababayan, ito ay pananagutan na niya. So dito po sa 6 ay gaya ng sinabi ng mga iba pang kapatid, ito po ay tagubilin sa bawat isang kabuuan. Na ang mga bagay na ating pong tinanggap na ay lalo tigit yung turot aral ng kabutihan ay nasa bawat isang kabuuan na po. Na ibig sabihin,
kung ang mga bagay na ito ay ating naisa sa buhay, ang gawang hindi mabuti ay mamamatay na po sa ating kabuuan. So, tayo po'y binigyan na po ng hudyat. Ibig sabihin, yung trumpeta po ay hinipan na po. So, ang ating pagtanggap sa mga pag-aaral, pagsasanay, ay higit na nating naiintindihan kung paano natin gagawin. Higit na nating mas malawak na ibig sabihin ng ating pangunawa sa mga dumarating na mga pag-aaral at mga pagsasanay po. Kuyang-kuya't sa ika-7 po, ang sabi, ikaw, Ezekiel, ang ginawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. So ito po, yung kabutihan nga po na ating tinanggap ay tunay ng bantay natin. Yung ibig sabihin din po, yung unang pintigin na gising na po sa bawat isa, ito na po yung bantay ng bawat isang kabuuan. Tayo na po yung bagong Israel o yung Israel na dapat magsiganap na ng kabutihan na ating pong tinanggap. So, sa lahat po ng mga pag-aaral po at pagsasanay, yun po lang ilalagay nating nagiging parang ang tawag niyo yan, yung parang tagamasid ba ng ating mga gawain, yung ating mga ginagawa. Kaya ito po yung ito yung dapat nating sundan. Ito yung magsasabi sa atin na ang isang bagay ay maaring makasama, hindi lang sa ating kabuuan, kundi sa ating kapwa. At kung ang mga bagay ay alam natin na nakapagpabuti sa atin, mga pagsasanay at pag-aaral na nagbigay sa atin ng mabuting karanasan, magandang karanasan na binigay naman ng may kapal sa atin, ito rin po ang ating may bibigay sa ating kapwa. Pang sila man din magkaroon ng kaginhawaan, ng kagaanan ng kanilang mga pag-aaral, pagsasanay sa buhay. Sa ika-8 po, kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaalam sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Sa ika-9 po, ngunit kapag binigyan mo ng babalang ang masama, gayon may hindi pa rin ito nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. So dito po, yun nga po, yung pag-aaral na tinanggap na po natin, unang-una po yung binago yung ating kabuuan, at sa pagbabago po ito, yung naglinis po tayo sa ating mga sariling bakuran, yung susunod pong binigay sa atin na katungkulan na lagi pong ipinapaalala sa atin na gampanin natin ng may katapatan, kalinisan, kabanalan, kababaan ng loob, at walang hinintay na anumang kasuklian or kabayaran. Ito po yung mga bagay na pinapaalala lagi sa atin na buo na po sa atin mga kababayan. So, kung buo na po ito sa atin, binigyan po ulit tayo ng bagong tagubilin or tungkulin ng Panginoon na ang pagbabagong natanggap natin, yung kapayapaan na tinanggap ng bawat isa sa gitna ng mga pag-aaral, na gaano mong kabigat po ito, mga pagsasanay, ay siya rin nating ibahagi sa bawat isa. Ito po yung tungkulin na hindi po, paano ba, parang hindi siya ganong kaagad, parang madali na hindi maintindihan po ba? Ibig sabihin yung sa buhay at diwa po, parang masarap po ang sinasabi pong yung tungkulin ba na ating tinanggap, ating pinangakuan. Yung pag-aaral na maintindihan po natin na yung mga pag-aaral, pagsasanay na dumadaan po natin, lalo bawat isa sa pagbibigay halimbawa po nitong week, siguro ang bawat isa ay dumaan sa mga pag-aaral, medyo mabigat. Kami po dito, dumaan din ako sa pag-aaral. Si partner din ko dito, dumaan din sa mabigat na pag-aaral sa linggong ito. In relation po sa trabaho specifically. Yan, yung pag-aaral po na dumaan sa amin, kung yung pag-aaral natin sa kanya po yung mga paturo't aral niya ay isa buhay natin, parang tunay nga pong ang gaan nung sinabi niya po nung kamakailan at lagi na pong nawiwika sa akin na
parang ang pamatok ba yun na sinabi niya na ay gaan po talagang yung mga bagay na parang mahirap ay gumagaan. Yung yung ah, yung pag-aaral na ibig sabihin yung mga challenges ba na pag wala tayo sa kanya, talagang mas sige tayong mawawala sa kanya. Ibig sabihin mas lalo tayong mapapariwara yung sa mga gawain, mas lalo tayong bibigat yung ating mga yung ating mga saloobin ba, yung ating kumbaga hindi natin ma-accomplish yung dapat nating i-accomplish ng mga, for example, yung mga mga deadlines, mga ganyan sa trabaho. Especially po sa trabaho po yung sinasabi ko po. So nitong week po, medyo yun po ang pag-aaral, medyo napatutuo ko po sa aking kabuuan na tunay nga pag hinawakan natin yung sinabi niya na sa gitna ng mga pag-aaral nga po at pagkasanay ay higit nating hanapin yung kapayapaan at kapanatagan, ay darating naman po yun. Hanapin, ibig sabihin, hingin sa kanya at ito'y ibibigay niya na gaano man kabigat yung nandito sa kapaligiran ng mga pressures, ganyan, stress, kung ano pa man yan, ay yung ating attention ba, yung focus natin ay hindi maliligalig, hindi matitinag, yung ganon. Kaya po yung ngayon po, yung mga deadlines po, medyo sa tulong at awa ng Panginoon Diyos sa akin, ay naganap po yung parang naging banayad yung pagdaan. So, nagpapatuto pa ako ngayon na ang salita ng Diyos, pag pinaghawakan po natin, ay ito po'y tunay na magbibigay ng kapayapaan, kapanatagan. Na siyang tunay na kayamanan po na dati na sinabi niya po last week na sa atin po ba, na ito yung tunay na kayamanan ng bawat isa. Kaya muli po, maraming pong salamat. Hindi lang po akong tumanggap ng pagpapala ito, kundi ang bawat isa po, ang mga kasama ko po doon po sa mga kapatid sa lihim, alam ko po, nararamdaman ko po sila doon, masaya po sila. Kaya masaya din po kasi kahit na umi-extend ng ilang oras, alam ko nandun sila, kaya lahat kami doon masaya, payapa ang aming pagsama-sama. Kaya muli po, binabalik ko pong pagpupuri po, salamat sa pong may kapal, sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa banal na Espiritu Santo, ganoon din po sa mahal na Inang Maria. Magandang umaga po sa lahat. Maaari po bang magbahagi si Doktora Marie? Magandang umaga po sa lahat. Sa akin pong pagkaunawa sa aralan, katulad po ng sinabi ng mga kapatiran, ito'y isang muling paalala sa atin na sa ating pag-aaral, ilahad natin sa ating kapwa. Kasi talagang marami na pong naghahangad at marami na rin naliligaw. So, muli tayong nire-remind ni Lord na kung ano yung mga pinag-aralan natin, i-share natin. Tapos sabi niya nga, kung mayroong mga paabot sabi, dapat ilahad. Kasi minsan po may paabot sabi na napakahirap ilahad sa kapwa, pero yung konsensya po umuukil-kil sa'yo, totoong pananagutan mo po talaga, parang kasalanan mo talaga at hindi mo nailahad sa isang tao. Pero kung nailahad mo naman sa kanya, lahat yung katulad ng mga nakakausap ko na tungkol sa herbal or what, na para ka lang, okay lang, parang deadma lang, hindi na natin kasalanan yun. Sa kanila ng kasalanan yun. Kasi kahit papaano gumagawa tayo ng paraan bilang manggagawa, gumagawa tayo ng paraan na mailahad natin at maisagawa natin tungkulin natin. Yun, tas sinabi nga sa atin na wag natin pabayaan yung pinagkaloob sa atin na tungkulin bilang manggagawa na ubasan. Kumbaga, pursigin natin sarili natin na sa araw-araw makaakay tayo, makapagbigay tayo ng liwanag sa kapwa natin na walang humpay, na walang sisinuhin at walang pipiliin. Yun lang po. Salamat po. Thank you po. Shortcut po, sorry. Salamat po. Maaari magbahagi si Sister Lydia. Magandang umaga po. Pwede po rin papasalamat po sa taas, sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa Banal na Espiritu Santo na maraming salamat po
sa tuwina sa binibigay na paalala sa atin ng Diyos na karinawa mahirap man po ito o madali. Ang tungkulin po na ibinigay po sa atin, panghawakan na po natin, pangatawan na natin at ingatan. Wala naman daw nga pong mahirap sa ating gagawin kung tayo ay tumatawag sa Kanya ng patnubay na magampanan natin yung pinapaabot sabi niya sa atin para sa ibang tao. Kung tayo ay pinag-abutan ng mga salita ng Panginoon, gusto niya rin na maabot din natin ito para sa iba. Na sa ganun kung ano yung natamasa natin na walang katumbas na halaga sa salapi dito sa mundo, nakakaiba para tayo ay maangat ang ating espiritu, ang ating kaluluwa. Ganun din natin na maibigay at matanggap din ng iba. Nang sa ganun, mas marami ang pwedeng makabalik sa kanyang kawan at yung totoo na pag hindi natin nagampanan ng tungkulin natin na pinapaabot sa atin na pwede natin gawin, para bang ang mararamdaman natin tayo nakukonsensya. Pero hindi nga lang daw po sa pamamagitan ng pagdadasal sa panalangin, pagkas kailangan daw nga po na isa buhay ito isa gawa. Yung nga po, hindi nga daw po lahat ay naipararating ang mga paabot sabi, pero dahil nga po, kagaya ng mga sabi ng mga kapatiran, mahirap po dun sa mga ibang tao na tumanggap. Pero nandun pa rin naman po yung eagerness natin na sila din ay maligtas at sa lahat matanggap nila ng tunay yung pagpapala na ibinibigay ng Diyos para sa lahat, hindi lang para kung kanino lamang o sa mga pinipili lang. Tapos ito binibigay para sa lahat, depende na lang po sa taong tatanggap o ito ay kanilang sasagutin at bibigyan ng talaga. Mapalad po tayo dahil tayo po ay mga tumupad at tumalima sa kanyang pagtawag. Huwag na nga daw natin itong bigyan ng walang kabulang pagkustuyan natin itong kalagpagan. Dahil nga po, hindi lahat ay nakakatanggap ng ganitong pagpapalan po. Hindi porke tayo ay tumalima sa kanya, hindi na tayo dadanas ng gano'n. Lahat ay dumadaan sa mga pagsubok. Kung tayo nasa kanya na, sinusubok pa tayo. Minsan nga ay bumibitaw pa. Paano pa kaya yung iba? Di ba po na hindi pa nagbabaliktad sa kanya o wala pang liwanag, wala pang pagkaunawa. Mas kaawa-awa sila at mas madudurog ang Panginoon sa kanyang nakikita dahil hindi naman yun ang gusto na nais niya. Pagkos at niya nais niya na makabalik sa kanyang kawan. At ito ay libre na nga niya ipinamigay, ipinabalita. At nasa tao ng mata po ang pagtanggap at pagkaunawa. Sa totoo lang, tayong mga tao talaga na naanuhan po natin siya, sinabi sa Panginoon ng mayo kayo at pakarami. Di ba po, sa maling pagkakunawa na isaganap na po yun at naging mga pasaway na po tayo na sobrang kalayawan natin, yung kalayaan natin, na ano po natin masyado doon, nagamit po natin sa patanda. Kaya nga po tayo ay natutuwid na sa mga taon sa mundo ay makasalan po. Hindi lamang po tayo nakakapaggawa ng mabuti, pero sa panahon po ngayon, pinapakita na po ng Panginoon na ito ang daan para kayo ay bumalik sa akin. Pero dahil sa yaman dito o yung akin dito sa mundo ibabaw, mas yun ang tinatanggap ng tao. Akala nila po sila magkakapagpapalita. Pero nga po, akong makilala na nasa kanya na matutuloy lahat, wala siyang asawa, single siya. Pero nagawa niya yung tungkulin niya bilang magulang na gumanda ang buhay ng
Pero pakiwari niya, nandun tumantay sa kanya yung pagkapagod, yung parang pagkapagod. Parang naghahanap pa rin siya ng hindi niya mawari kung ano yung nawawala sa kanya. Kumbaga matatawag mo sa kanya na nasa kanya talaga ang lahat. Pero yun, siguro yung kulang pa yung kanyang ginagawa na tinatawag na may kalinisan. Kung tayo nga po na nagsusumikap ang gumawa ng gano'n, nahihirapan pa sila pa kaya. Kaya nga po sinasabi sa atin, pinapaalala sa atin, kung tayo, gabayan sila at pinaniniwanan kung paano tayo ginabayan at pinaniniwanan ng Panginoon na maisabuhay ang ating mga dapat tayo tatawag. Kailangan po, maraming salamat po, pinabalik po ang salamat sa asa, Diyos Ama sa langit, Yahweh, at sa Panginoong Jesus, kailangan sa mga banal na Espiritu at pinagsasabi. Salamat po. Salamat po. Ang tinapay ni pinagkaloob ng dakilang lumikha sa bawat isa ay paalala sa lahat at bawat isa. Ito ay isang paggabay ng dakilang lumikha sa bawat isang tinawagan, sa bawat isang nagsasabuhay. Iit na kailangan ng bawat isa'y bigyan niya ng pansin ang mga bagay na paalala ng Ama upang hindi siya magkaroon ng kakulangan. Wika nga niya, kasalanan ng isang kabuuan kung hindi siya nakikinig sa mga paalala o abiso ng Ama o pangaral ng dakilang lumikha sa bawat isa. Kung hindi niya ito bibigyan ng pansin, ay kahabag-habag nga ang kanyang kalalagyan. At kung hindi niya inalintana ang pagkampay o yung trumpeta na ibinigay ng Ama sa bawat isang kabuuan upang magbalik loob na ang bawat isa sa Ama ay hindi na ito magiging kasalanan nung mga umaakay o sino man yung nagbigay ng paalala sa kapwa-tao. Ngunit kung hindi naman ito ipinagkaloob, hindi naman ito hinipan ng isang kabuuan na pinangaralan o binigyan ng mga paabot sabi, ay hindi na isakatuparan ang mga bagay na ito, ay tulad din niya, ay magkakaroon siya ng pagkukulang sa Ama. At naway ang mga biyayang kanyang natanggap o yung mga pangaral na kanyang nakamit sa Ama ay hindi itong mawalang saysay, kundi ito ay magkaroon ng kabuluhan habang siya'y narito sa kapatagan ng lupa. Habang siya'y nakikihamok sa buhay dito sa lupang ito. Sabi nga ba, kung hindi hinipan ng pantay ang trompeta, pagkakita niya sa mga sasalakay ay may napatay sa kanyang kababayan, ito'y pananagutan niya. Alanong baga, ang tungkulin ng bawat isang kabuuan ay kailangan maisakatuparan ito na walang humpay. Mga pangaral na nagbigay ng buhay sa bawat isa ay ibigay niya rin ito sa kanyang kapwa-tao. Nang sa gayon ay magkaroon ng liwanag, mabuhay ang natutulog na kamalayan ng kanyang aakayin. Ngunit kung hindi niya ito isinakatuparan, tulad ng wika, ngay kahabag-habag ang kanyang kalagayan sapagkat mayroon siyang pananagutan. Kaya nga ang wika nga, ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay na Israel. Ano mang manilig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanya bilang babala. Kung magagayon, inaatangan o inaatasan ng buong may kapal ang kanyang mga mag-aaral na binigyan ng hudyat na ipangaral ang mabuting balita ng walang labadura.
upang ang salita ng Amay siya ang magdinig sa lahat ng panahon, na ang kaligtasan ay siya lamang ang ating dapat papurihan at pasalamatan. Siya lamang ang dapat paglingkuran. At tulad nga ng yan ay abiso ng Ama sa bawat mangangaral, sa bawat nag-aaral, sa bawat nagsasakatuparan, ay kailangan niyong maisabuhay ito nang sa gayon ang lahat at bawat isa'y makabalik sa paanan ng dakilang lumikha. Kapag pag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay, ay di mo ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay. Mamamatay nga siya sa kanyang kasalanan, ngunit may pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Tulad ng wika, ang pangaral ng Amay kailangan nating maisabuhay at maisakatuparan. Nang sa gayon, ang mga kapatid natin na naghahanap ng liwanag, na naghahanap ng mga makakapitan, naghahanap ng pag-asa, kung hindi natin sila aakayin sa landas ng buhay ng kabanalan, kapag sila'y nawala, yan sinasabi, nawala ang kanilang pananampalataya sa may kapal. Higit na ang taong kanyang inatangan, higit na ang taong kanyang pinagkalooban ng mabuting balita o ang liwanag na ipinutong ng Ama sa bawat mumbunan na hindi na isakatuparan, siya ay magkakaroon ng pataw sa kanyang buhay. Siya ay magkakaroon ng pagkulang sa Ama. At ang mga bagay na yan, sabi nga, huwag na ngang mamatay yung liwanag na inatang ng may kapal sa lahat at bawat isa. Sa ganoon, makarating ang lahat at bawat isang kabuuan sa dakilang lumikha. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayunman hindi siya nagbagong buhay, mamamatay siya makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ito ay mga tagubilin ng dakilang lumikha sa bawat isa. Kung kayo'y nangaral at kung kayo'y nagpahatid ng mabuting balita o mabuting gawa sa inyong kapwa-tao, ngunit hindi nila ito binigyan ng pansin o inalintana ang inyong paghihirap na maakay sila sa landas ng buhay ng kabanalan, na makabalik sila sa paanan ng dakilang lumikha, na magbago sila. Kung hindi nila ito tinanggap, tulad ng wika sa inyo'y wala kayong pananagutan. Kailangan lang sa lahat ng manggagawa, maisakatuparan ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng inyong pagsasaganap na matapat na paglilingkuran, upang ang lahat at bawat isang nilalang ng Amay makapiling nyo sa kaharian ng buong magkapal. Mula ngayon at magpasawalang. Magandang umaga sa lahat at pagpalain nawa ng buong may kapal ang inyong kabuuan. At tulad ng wika, ang inyong mga ilawan ay laging puno ang inyong langis na maglagablab ang inyong ilawan sa lahat ng panahon na narito kayo sa kapatagan ng lupa upang ang inyong mga kapatid na naghahanap ng agapay, ng kaligtasan, ng kapayapaan, sa inyo ito makita. Kayo ay maging tanglaw, maging tukod, maging tulay, at wika ngay maging baro, inumin at makakain. Sa inyo ito makita sa pamagitan ng inyong paggawa ng mabuti na mayroong matapat na paglilingkuran. Magpasawalang. Magandang umaga muli, aking mga kapatid. Kung nais niyong makipagtalastasang sa kalagitnaan,